Tahimik ang paligid, pero sa loob mo, parang may bagyong hindi matahimik. Baka ito na ang oras para huminto ka sandali, huminga ng malalim, at hayaang ang kapayapaan ng Diyos ang pumuno sa puso mo. Hindi aksidente na narito ka ngayon. Bawat segundo sa video na ito may layunin. Hindi ka pinabayaan ng Diyos, kundi inaanyayahan kang mapahinga sa Kanyang presensya. Ang sabi sa awit 23:2, "Pinapahiga niya ako sa luntiang pastulan, inaakay niya ako sa tabi ng tahimik na tubig." Kaya halika, ilapit mo ang puso mo. Tanggapin mo ang kapayapaan na kay tagal mo nang hinihintay. Simulan natin ito. May mga araw na parang ang bigat ng pakiramdam, pero ngayong umaga, isang panibagong simula ang inihanda ng Diyos para sa iyo. Isang panibagong paghinga. Isang panibagong pag-asa. Hindi mo kailangang ipilit unawain ang lahat. Minsan, ang kailangan mo lang ay manahimik sa piling niya. Sapagkat ang Diyos ay hindi lang nakikinig, nagsasalita siya sa gitna ng katahimikan. Kaibigan, ang panalangin ay hindi lang pagbubuhos ng damdamin. Ito'y pakikipagtagpo. Ito ang lugar kung saan ang mahina ay lumalakas. Ang pagod ay muling nabubuhay. Ang puso ay muling tumitibok, hindi sa takot, kundi sa pananampalataya. Kaya ngayon, hayaan mong gabayan ka ng Espiritu ng Diyos. Huwag mong kontrolin, sumabay ka lang. Ang sabi sa awit 62:7, "O kaluluwa ko, umasa ka lamang sa Diyos, sapagkat ang aking pag-asa ay mula sa Kanya." May sasabihin siya sa iyo ngayon. May ibubulong siya na ikaw lang ang makakarinig, kaya manatili ka. Ito ang sandaling iyon. Isulat sa mga komento, "Panginoon, nagsasalita ka ba sa puso ko ngayon?" At huwag kalimutang mag-subscribe. Marami pang mensahe si Lord para sa iyo. Ngayon, sa oras na ito, hayaang bumaba ang presensya ng Diyos sa mismong lugar kung nasaan ka. Maging tahimik ka lang. Damhin mo muna ang katahimikan, kasi sa katahimikan, mas malinaw nating naririnig ang tinig ng Panginoon. Hindi siya sumisigaw. Hindi siya nanggugulo, pero kapag handa na ang puso mo, magsasalita siya. Isuko mo muna lahat. Isantabi mo muna ang mga iniisip mong sagot, plano, problema. Hindi mo kailangang ayusin ang lahat ngayon. Ang kailangan mo lang ay sumama sa panalangin. Walang pilitan, walang takot. May kapayapaan sa piling ng Diyos, at sa sandaling ito, manalangin tayo. Ama naming nasa langit, itinataas namin ang umagang ito sa iyo. Salamat sa bagong araw, salamat sa bagong pag-asa. Salamat sa panibagong pagkakataon na muling makalapit sa iyo. Alam naming wala kaming hawak sa kinabukasan, pero ang puso namin hawak mo. Kaya ngayon, buong puso naming sinasabi, kami ay iyo. Panginoon, maraming bagay ang hindi malinaw ngayon, pero malinaw sa amin na ikaw ay tapat. Hindi kami nawawala sa paningin mo, hindi kami nakakaligtaan. Sa oras na ito, inaanyayahan ka namin sa kalagitnaan ng aming buhay. Dumating ka at manahan sa puso namin. Pakiramdaman mo, Ama, ang bawat pintig ng aming damdamin. Ang mga luha naming hindi na umaagos, pero malalim ang sugat. Hipuin mo iyon, Panginoon. Hipuin mo ang mga bahagi naming pagod, hirap, nalilito. Bigyan mo kami ng direksyon. Panginoon, hindi namin kailangang marinig lahat ng sagot, pero hinihiling namin na marinig ka namin ngayon. Nais naming madama ang iyong tinig na dumadaloy sa kaluluwa namin, parang agos ng ilog na malinis, parang liwanag ng araw na banayad, pero nagbibigay buhay. Kahit hindi namin alam kung ano ang kasunod, nais naming maniwala, sapagkat ang pananampalataya ay hindi nakabase sa nakikita, kundi sa sinabi mo. Ang sabi mo sa Jeremias 29:11, sapagkat nalalaman ko ang mga pag-iisip na aking iniisip sa inyo, sabi ng Panginoon, mga pag-iisip na ukol sa kapayapaan at hindi kasamaan upang bigyan kayo ng pag-asa sa inyong huling wakas. Panginoon, ito ang kapit namin ngayon, ang iyong pangako. Ibinibigay namin sa iyo, Ama, ang bawat plano namin. Kung ito'y hindi ayon sa kalooban mo, palitan mo.
Kung ito'y kalooban mo, patatagin mo. Huwag mo kaming hayaang lumakad sa direksyon na wala ka. Gusto naming sumabay sa daloy ng kalooban mo. Gusto naming malaman kung saan ka gumagalaw, doon din kami pupunta. Tinutulungan mo kami kahit hindi namin namamalayan. May ginagawa kang mga bagay na higit sa naiisip namin. Kaya't sa panahong ito, ayaw na naming ipilit ang amin. Gusto naming makinig sa iyo. Gusto naming matutong tumahimik para marinig ka. Punuin mo ang puso namin ng iyong Espiritu Santo. Panginoon, sinasabi ng ilan na mahirap makinig sa tinig mo. Pero ang totoo, minsan kasi hindi kami handang manahimik. Kaya ngayon, inaamin namin, kulang kami ng disiplina, kulang ng pagtitiwala, kulang ng pananampalataya. Pero Ama, punuin mo ang kulang. Ituro mo sa amin ang tamang daan. Ayusin mo ang puso naming sabog-sabog. Tulungan mo kami na sumunod sa iyo kahit hindi malinaw ang daan. Katulad ni Abraham na iniwan ang kanyang lugar at pamilya dahil sa pangakong hindi pa niya nakikita, turuan mo rin kami ng ganoong uri ng pananampalataya na kahit hindi pa namin nakikita ang sagot, lalakad pa rin kami, magtitiwala pa rin kami. Sa oras na ito, tinatanggap namin ang iyong kapayapaan, ang kapayapaang hindi binibigay ng mundo, ang kapayapaang hindi dependent sa sitwasyon, yung kapayapaang galing sa langit. At sa loob ng katahimikan, hinihintay namin ang bulong mo. Yung bulong na kay lambing pero may bigat, yung bulong na kay liit pakinggan pero kay laki ng epekto. Sabihin mo, Panginoon, anong nais mong iparating ngayon? Kausapin mo kami, handa kaming makinig. Tinatanggap namin ang iyong presensya. Hindi ito presensyang dumaraan lang. Ito ay presensyang nananatili, naninirahan at nagbibigay direksyon. Panginoon, magsalita ka sa puso ng bawat isa ngayon. Gumamit ka ng mga bagay na simple, isang salita, isang alaala, isang paalala, isang talata sa Biblia para paalalahanan kaming hindi mo kami iniwan. At ngayon, habang patuloy kaming nananahimik sa iyong harapan, sinasabi namin ito mula sa pinakaloob ng aming puso. Panginoon, ika'y sapat. Panginoon, ika'y naririto. Panginoon, ako'y iyo. Salamat sa iyong kabutihan. Salamat sa iyong pag-ibig. Salamat sa umagang ito na puno ng panibagong buhay. Aming Diyos, pinupuri ka namin. Hindi lang dahil may sagot ka sa panalangin, kundi dahil ikaw mismo ang sagot. Hindi lang dahil may solusyon ka sa problema, kundi dahil ikaw ang solusyon. Hindi lang dahil binibigyan mo kami ng direksyon, kundi dahil ikaw ang mismong daan. At sa sandaling ito, habang ang puso namin ay tahimik, marahan, bukas, alam naming nagsisimula ka ng magsalita. Kaya't mananatili kaming gising sa Espiritu, mananatili kaming nakikinig, mananatili kaming umaasa. Ngayon, kung naramdaman mong tumagos sa puso mo ang panalangin na ito, isulat sa comments, naririnig ko ang tinig ng Diyos. O kung may hinihintay kang direksyon mula sa Panginoon, isulat ang iyong panalangin. Nababasa namin ang bawat komento at sama-sama tayong nananalig. Huwag kalimutang mag-subscribe para araw-araw tayong magkasama sa panalangin. Marami pa siyang gustong sabihin sa iyo. Isipin mo ang isang babae sa lumang panahon, si Hana, na nakatayo sa paanan ng altar, may luha sa mata, may panalangin sa labi, at may pangakong inihanda sa Diyos. Kahit sa kanyang kabila ay ang sakit ng pagkabaog, ang pangungutya ng iba, at ang paghihintay ng gabi at araw, hindi siya tumigil sa paglapit sa Ama. Ang buhay ni Hana ay hindi nagsimula sa kasaganaan. Magkakapamilya siya sa isang bayan sa kabundukan ng Ephraim. May asawa si Elkana at may kaibigang kasama sa tahanan. Ngunit sa puso niya ay may tanong, Panginoon, ikaw ba ang aking huling pag-asa? Sa tuwing umaakyat sila sa tabernakulo, sa tabing altar, sa ingay ng mga paghahain at awit, ang kanyang puso'y nananaghoy sa katahimikan ng Diyos. Hindi siya atino ang sagot, kundi ang Diyos na naroroon. Pagkatapos ng bawat taon, paglabas nila sa Shilo, hindi niya makain ang kanyang bahagi ng handog. Hindi dahil wala ang handog, kundi dahil sa bigat ng kanyang kaluluwa. At doon, sa gitna ng ingay at ritual, tumayo siya, mahina, nag-iisa, ngunit may pag-asa.
at nanalangin siya ng tahimik pero buo ang pananalig. O Panginoon ng mga hukbo, kung ako'y dinadalangin mo at hindi mo iiwan ang iyong lingkod, pagkalooban mo ako ng isang anak at aking iaalay siya sa iyo sa lahat ng araw ng kanyang buhay. Ngunit hindi agad dumating ang sagot. Dinala niya ang sakit, dinala niya ang paghihintay, dinala niya ang tanong sa Diyos. At sa kabila nito, sa kabila ng tanong ng ibang tao kung bakit tumatangis siya o kung bakit hindi niya kinain ang kasiyahan ng tahanan, pinili niyang manahimik at manalangin. Sa kanyang puso, may isang sigaw, Panginoon, magsalita ka. Gusto kong marinig ang iyong tinig. At sa kapayapaan ng kanyang panalangin, unti-unti siyang pinawi. Natagpuan niya ang sagot hindi lamang sa pagkakaroon ng anak, kundi sa pagkakaroon ng Diyos sa kanyang buhay. Ang aral sa kanya ay hindi lang tungkol sa pagkakaroon ng sagot, kundi tungkol sa pagtitiwala sa proseso, sa Diyos, sa direksyon niya. Para sa iyo ngayon, kahit kanino man nanonood, ito ang mahalagang mensahe. Kapag ang katawan mo ay pagod at ang puso mo ay nasasakal, hindi ibig sabihin na wala ng pag-asa. Ibig sabihin lang na malapit ka nang marinig ang tinig ng Diyos sa katahimikan. Sa mga panahong hindi kita ligtas, maarok mong tanungin, nagmamahal ba ako kay Diyos ng sapat para humintay siya? Ang buhay ng pananampalataya ay hindi isang mabilisang ruta. Ito ay isang paglakad sa dilim na may himala sa dulo. At sa paglalakad na iyon, ang kapayapaan ng Diyos ay siyang sumasabay sa iyo. Handang-handa ka bang pakinggan ang direksyon na ibibigay ng Ama? Handang mo bang ibigay ang lahat, ang plano mo, ang oras mo, ang paghihintay mo at sabihin, Ama, hayaan mo akong iyong gamitin. Huwag mong alisin ang iyong kamay sa Kanya. Huwag mong baliwalain ang tinig na bumubulong sa puso mo. Habang nagpapatuloy si Hana sa paglilingkod, sa kaginhawaan ng kanyang kapayapaan, sinabi niya, Nagagalak ako sa Panginoon dahil sa Kanyang ginawa, hindi na ako mahihiya. Tinatawanan ko ngayon ang aking mga kaaway. Ang kanyang kwento ay nagpapatunay na ang kapayapaang ibinibigay ng Diyos ay matatag kapag ang puso ay nagsusuko at naniniwala. Ngayong sandali, isipin mo, saang bahagi ng buhay mo hinihintay ang sagot? Saang sulok ka nananahimik pero hindi pa rin nababalot ng kapayapaan? Hayaan mong ang kwento ni Hana ang magbukas ng puso mo, ang magandang balita na kahit sa iyong paghihintay, ang Diyos ay kumikilos. At ngayon, tila naroroon ang pagkakataon, isang pambihirang imbitasyon mula sa Diyos na magpatuloy ka pa sa susunod na bahagi. May sasabihin pa siya sa iyo at ayaw mo itong palampasin. Isulat sa mga komento, narito ako Panginoon, gamitin mo ako. Huwag kalimutang isubscribe para hindi mo palampasin ang susunod na mensahe mula sa Kanya. Ngayong naramdaman mo ang kapayapaan at inspirasyon mula sa kwento ni Hana, hayaan mong pasukin ka ng Diyos sa isa pang lalim ng Kanyang presensya. Isang lugar kung saan ang iyong puso at ang Kanyang tinig ay nagkakatugma at doon mo mararamdaman ang tunay na kapayapaan at direksyon ng Kanyang Espiritu. Huwag mo munang isipin ang mga problema o ang bigat ng mundo sa labas. Tumutok ka sa ngayon, sa sandaling ito, sapagkat ang bawat sandali sa harap ng Panginoon ay may kabuluhan. Bawat hininga ay pagkakataon upang makilala siya ng mas malalim at mas personal. Ang panalangin ng umaga ay hindi lamang ritual, ito ay pakikipagtagpo. Isa itong paglapit na may buong pusong pagtitiwala sa Diyos na Siya ang gabay, Siya ang tagapagligtas at Siya rin ang nagbibigay ng tunay na kapayapaan. Ngayon, isipin mo na ikaw ay nakatayo sa tabi ng isang tahimik na ilog at ang tubig ay kumikilos ng dahan-dahan. Ang bawat agos ay parang pag-ibig ng Diyos na dumadaloy sa puso mo. Nililinis ang lahat ng pag-aalala, pinapawi ang bawat kaba at pangamba, at pinapalitan ito ng katahimikan at sigla. Ang sabi sa awit 46:10, maging tahimik kayo at kilalanin ninyo na ako ang Diyos.
Ang tahimik na kapayapaan na ito ay hindi lamang nawawala. Ito ay nananatili sa mga nananalig, sa mga bukas ang puso, at sa mga nagbibigay ng kanilang oras sa Kanya. Kapag handa ka ng tumigil at makinig, naririnig mo ang Kanyang bulong na humihikayat, nag-aanyaya at nagpapalakas. Ngayon ipikit ang mata mo at damhin ang bawat salita. Ang Diyos ay hindi nagmamadali at hindi rin kayo dapat. Sa bawat minuto, mararamdaman mo ang Kanyang Espiritu na bumabalot sa iyo, na nagpapalakas ng loob at pinapalakas ang pananampalataya mo. Ang bawat hininga mo ay tila kasama ang Kanyang pangako na Siya ay hindi ka iiwanan at hindi pababayaan. Kapag naramdaman mo ang bigat sa dibdib, huwag kang matakot. Dalhin mo ito sa Diyos. Ang Kanyang pagmamahal ay sapat. Ang Kanyang gabay ay hindi matitinag. Ang Kanyang direksyon ay laging para sa kabutihan mo kahit hindi mo pa nakikita. Ang panalangin ngayon ay hindi lamang para sa kapayapaan. Ito rin ay para sa kalinawan. Hinihiling ng puso mo ang malinaw na direksyon at ang Diyos ay handang sumagot sa Kanyang paraang pinaka-epektibo para sa iyo. Maaaring maramdaman mo ang isang inspirasyon, isang ideya, isang pagninilay, o isang simpleng kapayapaan sa puso mo. Iyan ang sagot niya sa iyong panalangin. Sa ganitong paraan, ang bawat araw ay nagiging mas maliwanag at mas makabuluhan, at ang bawat hakbang mo ay may kasamang gabay mula sa langit. Ngayon kaibigan, isipin mo ang mga simpleng hakbang na maaari mong gawin upang makasabay sa direksyon ng Diyos. Huwag kang mag-alala tungkol sa mga hindi mo kontrolado. Sa halip, ituon ang puso mo sa mga bagay na maaari mong ialay sa Kanya. Ang panalangin, ang pagtitiwala at ang pagpapasakop. Sa bawat pagpili na iyon, mas mararamdaman mo ang presensya niya. Mas maaantig ang puso mo sa Kanyang Espiritu at mas makakamtan ang kapayapaan na matagal mo nang hinahanap. Ang bawat araw, sa bawat umaga ay pagkakataon para simulan muli sa Kanya. Tulad ng isang ilog na dumadaloy ng dahan-dahan sa paligid mo, ganito rin ang buhay ng pananampalataya, dahan-dahan, ngunit tiyak na umaabot sa layunin. Kapag naniniwala ka, naglalaan ng oras at nagpapasakop, mararamdaman mo ang Kanyang mga milagro sa bawat aspeto ng buhay mo. Kahit sa pinakasimpleng bagay, maaaring maramdaman mo ang kalinawan sa mga desisyon, ang katahimikan sa mga pasya at ang kagalakan sa mga simpleng tagumpay. Ang bawat hakbang ay patungo sa higit na kabutihan at higit na kasiyahan sapagkat ang Diyos ang kasama mo. Sa oras na ito, hilingin mo sa Diyos na patnubayan ka sa bawat desisyon, gabayan ka sa bawat hakbang at punuin ka ng Kanyang Espiritu. Damhin ang init ng Kanyang pagmamahal, ang katiwasayan ng Kanyang presensya at ang sigla ng Kanyang gabay. Ang bawat salita ng panalangin mo ngayon ay may lakas at ang bawat pagninilay ay may kabuluhan. Ang Diyos ay hindi lamang naririnig ang mga salita, nararamdaman niya ang puso mo at nakikita niya ang iyong pananampalataya. Habang nagpapatuloy ka sa tahimik na panalangin, isipin mo ang mga biyayang naghihintay sa iyo. Mga sagot sa panalangin, mga pagkakataon sa buhay, mga bukas na puno ng pag-asa. Ang bawat isa ay patunay ng Kanyang pagmamahal at katapatan. Ang bawat simpleng kabutihan na dumarating sa buhay mo ay tanda na ang Diyos ay aktibong kumikilos. Huwag mong baliwalain ang maliit na galaw ng Kanyang kamay sa bawat araw, sa bawat hininga, sa bawat pagninilay, sa bawat tahimik na sandali. Siya ay naroroon. Ngayon kaibigan, maramdaman mo ang pagkakataon na higit pang lumapit sa Diyos. Hayaang ang kapayapaan, kalinawan at gabay na dumarating sa puso mo ay magbukas ng isang bagong antas ng pananampalataya. Damhin ang kasiyahan na dulot ng pakikipag-usap sa Kanya at hayaang ang bawat salita ng panalangin mo ay magdulot ng kalinawan sa isip at katahimikan sa puso. Ang bawat sandali ay mahalaga at ang bawat sandali ay pagkakataon upang makilala ang Kanyang kabutihan.
Sa huling bahagi ng panahong ito, huminga ng malalim, damhin ang kapayapaan at pakinggan ang bulong ng Diyos. Siya ay nagsasalita sa puso mo at ang bawat pagninilay ay nagiging daan para sa higit na liwanag at higit na direksyon. Ang bawat hakbang na gagawin mo mula rito ay patungo sa kanyang plano, sa kanyang pangako at sa kanyang kalooban. Kapag naramdaman mo na, isulat sa comment section, "Naririnig ko ang tinig ng Diyos. Panginoon, patnubayan mo ako." Huwag kalimutang isubscribe para lagi kang makasama sa panalangin at patuloy na gabay ng Panginoon. Ngayong nadama mo na ang kapayapaan, direksyon at gabay ng Diyos sa iyong puso, hayaan mong pasukin tayo sa susunod na lalim ng pananampalataya, isang lugar kung saan ang bawat salita at hininga mo ay nagiging tulay sa kapangyarihan ng Diyos, sa kanyang kalooban at sa kanyang mga pangako. Sa bawat sandali, habang nakikinig ka sa tinig ng Espiritu Santo, damhin mo ang bigat ng kanyang presensya na nag-aalis ng alinlangan, nagtatanggal ng kaba at nagbibigay ng malinaw na direksyon sa bawat hakbang mo. Ang panalangin na ito ay hindi lamang basta panalangin. Ito ay paglalakbay, isang pagtitiwala sa Diyos na siya lamang ang tunay na gabay at tagapagligtas sa lahat ng bagay sa buhay mo. Ngayon, kaibigan, isipin mo na ang bawat hakbang mo sa buhay ay parang paglalakad sa isang landas na puno ng kagubatan, ngunit may liwanag na sumusunod sa bawat galaw mo. Ang liwanag na iyon ay simbolo ng kapayapaan at proteksyon ng Diyos. Ang sabi sa awit 32:8, "Ituturo ko sa iyo ang landas na dapat mong lakaran. Aking patutunayan sa iyo ang aking mata sa iyo." Ang bawat desisyon mo ay hindi nag-iisa. Ang Diyos mismo ang kasama mo, nagbabantay at nagtuturo. Sa bawat panalangin na binubuhos mo ngayon, unti-unti mong nararamdaman ang kanyang kapangyarihan, ang kanyang lakas, at ang katiyakan na ikaw ay hindi nag-iisa. Ang buhay ay puno ng mga pagkakataon at pagsubok, ngunit ang Diyos ay hindi kailanman nagpapabaya sa mga tapat sa Kanya. Kapag nakarating ka sa ganitong punto, mararamdaman mo ang kakaibang sigla at lakas sa iyong puso. Kahit ang mga bagay na dati ay nagdudulot ng takot o pangamba, ngayon ay napapalitan ng tiwala, katiyakan at lakas. Ang bawat hakbang mo ay may kasamang patnubay at proteksyon. Hindi ka nag-iisa sa landas na ito. Ang Panginoon mismo ang kasama mo, nagbabantay sa bawat kilos at bawat desisyon. Sa oras na ito, damhin ang bawat hininga na dumarating sa iyo at isipin ang bawat salita na bumubuo sa iyong puso. Ang bawat panalangin ay hindi lang para sa sarili mo, kundi para sa lahat ng nagmamahal sa iyo, para sa pamilya mo at para sa mga mahal mo sa buhay. Ito ay pagpapakita ng pananampalataya na sa kabila ng lahat ng bagay, ang Diyos ay gumagalaw at kumikilos para sa kabutihan mo. Ang bawat simpleng aksyon mo ay may epekto at bawat panalangin mo ay may kapangyarihang magdala ng pagbabago sa buhay mo at sa paligid mo. Ngayon, isipin mo na bawat maliit na desisyon, bawat simpleng aksyon ay may kasamang gabay ng Diyos. Ang bawat hininga mo ay may kasamang katiyakan na ikaw ay hindi nag-iisa at ang bawat hakbang mo ay may kasamang proteksyon. Kahit ang mga problema na mukhang mabigat, ang Diyos ay may paraan upang ito ay malampasan. Kapag huminto ka at nagtiwala, mararamdaman mo ang kanyang lakas. At ang bawat hakbang mo ay nagiging malinaw at may direksyon. Ang aral sa panahong ito ay maniwala sa kapangyarihan ng Diyos. Manatili sa kanyang salita. Huwag kang matakot sa mga hamon, sapagkat ang bawat panalangin, bawat paghinga, at bawat hakbang ay may kasamang biyaya mula sa Kanya. Ang Diyos ay hindi nagmamadali, ngunit Siya ay tapat. Sa bawat oras, Siya ay naroroon, nagmamasid at naghihintay na maramdaman mo ang Kanyang presensya sa puso mo. Habang naririto ka, damhin ang init ng pagmamahal ng Diyos na pumapalibot sa iyo. Ang bawat salita ng panalangin mo ay may kapangyarihan. Ang bawat hininga mo ay may kahulugan. At sa oras na ito, handa kang tumanggap
ng bagong antas ng kapayapaan, direksyon at gabay. Walang duda, ang bawat salita, bawat pagninilay at bawat panalangin ay nagdadala ng liwanag sa puso mo. Ngayon, kaibigan, tanungin mo ang sarili mo, handa ka na bang isuko ang lahat sa Diyos at sundin ang kanyang direksyon? Handa ka na bang patunayan sa iyong sarili at sa Panginoon na ikaw ay tapat sa pananampalataya mo? Kapag sinabi mo ang oo mula sa puso mo, mararamdaman mo ang kakaibang kapayapaan, kalinawan at kasiyahan na nagmumula sa Kanya. Huwag mong balewalain ang presensya niya dahil sa bawat sandali na nananatili ka sa Kanyang tabi, ang bawat pagninilay mo ay nagiging tulay sa Kanyang kalooban at sa iyong kabutihan. At habang humihinga ka at nakikinig sa Kanyang bulong, tandaan, ang Diyos ay laging may sagot sa bawat panalangin kahit hindi pa ito nakikita sa labas. Ang bawat hakbang na ginagawa mo sa pananampalataya ay magbubukas ng pinto sa mga bagong biyaya, proteksyon at kaligayahan. Sa oras na ito, pumili kang maniwala, pumili kang makinig at pumili kang sundin ang Kanyang direksyon. Ngayon, isulat sa mga komento, handa akong sumunod sa direksyon ng Diyos ngayong umaga. Huwag kalimutang mag-subscribe para patuloy kang maging kasama sa panalangin at gabay ng Panginoon sa bawat araw. Sa bawat hininga at bawat panalangin, may patuloy na pagpapala at kapayapaan na naghihintay sa iyo. Ngayong nadama mo na ang kapayapaan, direksyon at gabay ng Diyos sa puso mo, hayaan mong tuluyan nating maramdaman ang Kanyang presensya sa bawat sulok ng buhay mo. Ang umagang ito ay hindi lamang para simulan ang araw. Ito ay para baguhin ang iyong pananaw, palakasin ang iyong pananampalataya, at punuin ka ng pag-asa na ang Diyos ay laging naroroon sa bawat hakbang. Ang bawat hininga mo ay kasabay ng Kanyang pagmamahal. Bawat tibok ng puso mo ay sumasalamin sa Kanyang gabay. Sa oras na ito, damhin mo na ang bawat bahagi ng katawan mo, bawat daliri, bawat paa, bawat mata ay kasama ang Kanyang Espiritu at ang bawat bahagi ng iyong buhay ay napapalibutan ng Kanyang liwanag. Ang Diyos ay naglalagay sa bawat isa sa atin ng pagkakataon para sa kapayapaan, ngunit ang kapayapaan na ito ay hindi basta-basta nararamdaman. Ito ay dumarating kapag pinili mong maniwala, kapag pinili mong magtiwala, kapag pinili mong sundin ang Kanyang kalooban kahit sa gitna ng kawalan ng katiyakan. Ang sabi sa awit 30:18, ang Panginoon ay malapit sa mga may pusong wasak, inililigtas niya ang mga may espiritong nangihina. Ngayon damhin ang katotohanan ito sa puso mo. Ang bawat luha, bawat pangarap, bawat pag-aalala ay binabalot ng Kanyang presensya at pinapalitan ng lakas at katiyakan. Kapag nananalangin ka ngayon, hayaan mong dumaloy ang Espiritu sa iyo ng walang takot, ng walang alinlangan. Ipadama mo sa Diyos ang buong puso mo, lahat ng saya, lahat ng lungkot, lahat ng pangarap, lahat ng pangamba. Ang bawat salita ay may kapangyarihang magbukas ng pinto sa Kanyang himala, sa Kanyang pagpapala at sa Kanyang kalooban. Huwag mong isipin na kailangan mong ayusin ang lahat bago lumapit sa Kanya. Ang Diyos ay sapat na at tapat, at Siya ang makakapagbigay ng lakas at gabay sa bawat hakbang mo. Habang naglalakad ka sa umagang ito, isipin mo ang bawat hakbang bilang paglapit sa Diyos. Ang bawat hakbang ay may kasamang proteksyon, direksyon at katiyakan. Ang bawat desisyon ay may kasamang kapayapaan na galing sa Kanya. Kapag nakaramdam ka ng kaba, dalhin mo iyon sa Kanya at ang kaba ay papalitan ng kapayapaan at lakas. Ang bawat hininga ay paalala na ang Diyos ay hindi nagmamadali, ngunit hindi rin siya nagkakamali. Ang Kanyang oras ay perpekto at ang Kanyang plano para sa iyo ay mas mataas at mas malawak kaysa sa anumang naiisip mo. Ngayon, damhin mo ang bawat bahagi ng buhay mo na binago ng Kanyang presensya. Ang bawat luha ay pinawi, bawat pangamba ay pinapalitan ng katiyakan,
Bawat tanong ay nagiging bukas na pintuan para sa kanyang direksyon. Ang bawat desisyon mo, maliit man o malaki, ay may kasamang gabay ng Diyos. Ang bawat panalangin ay naririnig at ang bawat hakbang ay patungo sa katuparan ng kanyang plano. Ang bawat sandali ay pagkakataon upang maramdaman mo ang kanyang kapangyarihan at pagmamahal. Kapag nananatili kang bukas sa kanyang presensya, mararamdaman mo ang bagong sigla, bagong pag-asa at bagong pananampalataya. Ang bawat araw ay simula ng bagong kabanata at ang bawat hakbang ay patungo sa higit na liwanag. Ang bawat sandali na ikaw ay mananahan sa kanyang presensya ay magiging pagkakataon para sa bagong pag-asa at bagong direksyon. Huwag mong balewalain ang maliliit na galaw ng Diyos sa buhay mo. Ang bawat hakbang ay patunay ng kanyang pagmamahal. Ngayon, isipin mo, ang bawat panalangin mo sa umagang ito ay may kapangyarihang baguhin ang araw mo, ang buhay mo at ang puso mo. Ang bawat salita mo sa Diyos ay may kasamang sagot kahit hindi mo pa nakikita. Ang bawat pagninilay mo ay daan sa mas malinaw na direksyon. At sa bawat hininga, ang Diyos ay nagdadala ng kapayapaan at katiyakan na hindi kayang ibigay ng mundo. Habang narito ka, damhin ang kasiyahan, kapayapaan at katiyakan na dulot ng presensya ng Diyos sa buhay mo. Ang bawat hakbang mo ay may gabay at proteksyon, at ang bawat panalangin mo ay may kasamang kapangyarihan. Ang bawat pagninilay ay nagiging tulay sa kanyang kalooban. Kapag handa ka, simulan mong buksan ang puso mo sa bagong antas ng pananampalataya na may tapang at pag-asa na ang Diyos ay laging naroroon sa bawat hakbang. Ngayon kaibigan, isulat sa comment section, nararamdaman ko ang kapayapaan ng Diyos sa aking buhay kung nadama mo ang kanyang presensya ngayong umaga. Huwag kalimutang mag-subscribe para sa mas marami pang panalangin at gabay. Pindutin din ang video na lumalabas sa screen para higit kang mapalapit sa mga mensahe ng Diyos. Ang bawat sandali kasama siya ay pagkakataon para sa kapayapaan, direksyon at pagpapala sa bawat aspeto ng iyong buhay. Huwag mong hayaang lumampas ang sandaling ito ng walang pasasalamat at pananampalataya. Ang bawat pagninilay, bawat panalangin at bawat hininga ay nagiging tulay para maramdaman mo ang kanyang kapayapaan at gabay. Ang bawat hakbang mo ay nagiging patunay na ang Diyos ay laging naroroon at ang bawat salita mo ay may kasamang sagot mula sa Kanya. Patuloy kang maniwala, patuloy kang makinig at patuloy na magtiwala sa direksyon at pagmamahal ng Diyos.